Update ko lang kayo guys dito sa 361 degrees flame 5. Bali naka 100 kilometers na ako sa sapatos na to. Gamit ko to sa easy run, sa speed run at sinubukan kong itakbo ito ng LSD na nagpe-pace lang ako ng 8 minutes per kilometer na tumagal ng 3 hours. So tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng 361 degrees na nakabase sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng sasabihin ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Yung midsole nito guys ay mas malambot na kumpara dun sa una kong gamit ito sa pagtakbo. Ibig sabihin lang, dahil sa naka 100 kilometers na ako sa sapatos nito, na break-in ko na ng gusto yung midsole nito. Kaya mas nalalambutan na ako dito kumpara dun sa una kong gamit ito sa pagtakbo. Linawin ko lang sa inyo guys, kung ako ay mas nalalambutan na sa midsole nito ngayon, hindi ibig sabihin na 100% din na yun din ang mararamdaman nyo sa midsole nito. Napaka-subjective niyan dahil sa hindi tayo magkapares ng weight, hindi tayo parehas ng cadence, hindi tayo parehas ng foot strike. Pero pagdating ko ng 18 kilometers, yung midsole nito guys ay nababawasan na yung pagiging malambot. Mas nagiging mas firm na siya. Pero guys, yung pagka-firm naman ito ay tolerable. Nga pala guys, nilawin ko sa inyo, hindi porket ginamit ko ito sa LSD ay pang LSD na talaga itong sapatos na to. Ito ay ginamit ko lang doon dahil sa curious ako kung ano ang magiging experience ko dito sa mabagal na takbo dahil sa nalalambutan ako sa midsole nito. At nung matapos naman yung LSD ko, wala naman akong naging discomfort sa lower body ko. Hindi masakit yung calf ko, yung talampakan ko, okay naman. Pero hindi ko pa rin ito marerecommend sa inyo sa LSD. I-save nyo na lang yung sapatos na to pang speed training o racing. Kasi kung gagamitin nyo sa LSD dito, madaling maubos yung rubber outsole nito. Sa pagiging responsive naman guys ng midsole nito, ang solid pa rin niya. Kasi nung tumakbo ko ng 21 kilometers, umabot ng 3 hours. Tapos sa LSD ko na yan, may mga time dyan na nag-speedrun ako. Tumatakbo ko na mabilis, ang responsive pa rin ng midsole. Hindi nawala yung pagiging snappy niya. Ang effortless pa rin ng bawat takbang ko kapag tumatakbo ko na mabilis. Dahil sa na-experience ko sa pagiging responsive ng midsole nito sa mga takbo ko, para sa akin, aabot yung pagiging responsive ng midsole nito sa marathon distance to ultramarathon. Sa pagiging stable naman itong sapatos ay napaka-stable pa rin niya. Kahit na napapadaan ako sa pakurb na kalsada, hindi ako nawawala ng balanse. Stable pa rin yung nararamdaman ko dito. Sa upper layer naman ito guys ay secure na secure pa rin yung nararamdaman ko dito. Kahit na napapatakbo ko na mabagal, mabilis, nakalak pa rin ng maayos yung pa ako dito. At hindi ako nakaranas sa mga takbo ko na natanggal yung sintas. Nakalak ng maayos. Tingnan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin dito sa rubber outsole. So naka 100 kilometers na ako dito. Ang nangyari sa rubber outsole dito sa part na to dahil sa supination ako ay gas-gas na. Tapos yung kanyang midsole may counting backback. Dito sa part na to sa may bandang heel ay gas-gas na rin. Pero pagdating dito sa may bandang part na to ay makapal pa yung kanyang mga pattern. May konting gasgas pero hindi sobrang gasgas. Yung carbon plate naman ito guys ay madalas pa rin tamaan ng bato kahit hindi siya naka-expose ng gusto. Nandito sa may bandang gitna hindi naman siya nabasag. Pero kung matsempohan ito ng matilos na bato at solid yung pagkatama sa kanya o tumatakbo ka ng mabilis, yung stride mo ay malakas, possible na mabasag to.
ang advice ko lang, ingatan ninyo. Huwag nyong itakbo sa rough road. Dahil itong sapatos na to ay para sa simento o espalto na kalsada. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole kung nawala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel part, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harapan, nakadikit pa. Nabanggit ko na guys sa unang video ko kung ano ang ayaw ko sa sapatos na ito at i-add ko lang ito. Yung material guys ng collar lining ay madaling kapitan ng dumi. Kumbaga, dumihin siya. Pangalawa, yung kanyang tang guys ay hindi pa rin gasketed. At pangatlo, yung kanyang midsole nababawasan yung pagiging malambot kapag mahaba na yung natatakbo mo. So yan po ang masasabi ko sa 361 degrees flame pipe. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe.